Update sa inyo dyan mula sa DOJ. So magandang hapon po sa inyong lahat. Isang magandang balita dahil nakuha ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang ikatlo sa may pinakamataas na satisfaction rating sa kabinete ni Pangulong Marcos Jr. Ayon sa pinakahuling Boses ng Bayan Cabinet Officials Performance Report ng RP Mission and Development Foundation Incorporated, nakakuha si Secretary Remulla ng 85% satisfaction rating sa survey na ginawa mula December 27, 2023 up until January 5, 2024. Sa isang pahayag, sinabi ng DOJ na ang magandang performance ni Secretary Remulla ay nagsisilbing inspirasyon sa lahat ng kawani ng kagawaran na patuloy na ialay ang kanilang mga sarili sa serbisyo publiko. Isa rin daw itong patunay sa dedikasyon ni Secretary Remulla sa pagkamit ng hustisya para sa lahat at patuloy na pairalin ang mga alintutunin ng batas. Sa mga hakbang naman, laban sa human trafficking. No, Yusek, can you give us an update tungkol sa mga hakbang ninyo laban dyan? Okay, Nina. Binabantayang maigi ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT ang backdoor exit sa Mindanao na ginagamit ng mga human traffickers. Naging matagumpay ang pagbisita ng mga miyembro ng IACAT sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi o mas kilala sa tawag na Samba Sulta mula January 21 hanggang 26, sakay ng barkong BRP Gabriela Silang o OPV 8301 ng Philippine Coast Guard. Ang pagbisita ay bahagi ng investigasyon sa backdoor exits na ginagamit na ruta ng human trafficking syndicates palabas ng bansa. Pinangunahan ni Justice Undersecretary Nicholas Felix T. ang IACAT contingent na kinabibilangan ng mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nakipagpulong din ang IACAT contingent sa local officials ng Mapun, Turtle Islands, Sibutu, Isabela de Basilan, Sulu Provincial Government at Tawi-Tawi Provincial Government tungkol sa sitwasyon ng backdoor exits. Naniniwala si Undersecretary T na malaking bagay ang ginagawang pagbisitang ito ng IACAT upang mas lumawak ang kanilang kaalaman kaugnay sa human trafficking.